Minsan po, ang mga church na walang goals, parang wala ka nang ine-expect. Tuwing nagseset kayo ng goals, meron kang ine-expect na something big. When I read about the biography of Pastor Reverend Cho, napansin ko, yearly, nagseset siya ng goals kung ilang cells ang gusto niyang makuha this year. Tinanong ko si Pastor Cesar, siya pala, nagseset siya ng yearly goals ng numbers of cells. Tinanong ko si Mario Vega. Mario Vega has specific numbers of cell as their goals for the year. Tinanong ko si Steve Morel ng Victory, meron silang goals na numbers of cells in a certain place, in a certain time. Tinanong ko si Pastor Peter Tanchi, meron din siyang goals every year kung ilan ang tinatarget nila. Well, I have concluded that majority of the church that grow large were run by goals. In fact, for the last 5 years, every years, nagsiset ako ng goals sa church ko. Last year, ang goals namin, 2,010 cells by 2010. Hindi namin na-reach yung goals namin, pero lagpas ng 70% ang na-reach namin. So kahit hindi ko na-reach 100%, pero na-reach ko yung 70%, for sure, it adds a lot of positive result. Amen po ba? Pag wala kayong goals, maraming consequence. Bigyan ko ng example. Dahilan sa goals, nalaman ko yung substance ng mga leaders ko. Kasi pag pinatakbo mo na ang goals at sila'y gagawin, meron ako na-discover yung 12 ko pala, hindi pala naka-soak, naka-immerse sa vision. Kasi nung tumatakbo na yung goal setting, lahat umaandar, lahat tumatakbo, siya naiwan. Hindi pala marunong. Pero part ng 12 ko, nag-conclude lang ako na marunong. Kasi laging umati sa G12 meeting, laging masaya, parang feeling at home. Nung tatakbo na sa gawain, walang ibuga. Kasi hindi pala naka-immerse, akala mo lang marunong. Hindi ko ito na-discover kung wala akong goal setting. Humanda kayo. Pag kayo na goal setting, lalabas yung tunay na dugo ng mga disciple nyo. Kasi ilalabas nila lahat ng galing nila kung may goals na sila eh. Amen. Amen. Yung pala yung mga yan, pag may goals, iba na iisipin yan. Pag hindi nila magawa, magko-complain. Pag hindi nila makuha, aangal. Pag hindi nila makuha, magsasalita ng negative. Bakit naman sa church na to, puro na lang numbers ang pinag-uusapan, Nax, di ba? Pero, sabi ko nga subukan mong mag-basketball nang walang score. Di ba? Tama? Maglaro tayo ng soccer nang walang goal. Nakuha niyo ako? Usually, numbers speak if you are winning the game. So, wag ko kayo maniwala na hindi maganda yung number. Para sa akin, number reveal who you are. Nagre-reveal yan kung sino o papaano ka gumawa o magtrabaho. Sino gusto manalo? Ano gusto mong score this 2011? Yan. Ha? Kayo ba yung tipong our church is yesterday, today, and forever? The church is the same today, yesterday, and forever. Ibig sabihin, walang nangyayari. Okay? So ngayon, pag mag-goal setting kayo, yan na. Lalabas na ngayon kasi meron kayong gagamitin para magawa ang goals. Now, remember the pillars? Okay? Sino po nakalala ng pillars? Ano yung 5 pillars? Senior pastor, G12 team, cell network, consolidation director, school of leader director. Now, tingnan nyo to. Pastor, pwede po ba akong gumawa ng goal setting kung wala ko nung 5 na yon? Hindi. Kasi magagawa mo lang yung goals mo kung meron kang nung 5 na to. Okay?
Usually, ang goals natin, hindi ba ang goals natin sa vision is to make every believer a leader of leaders. So ang goal nyo is to produce more leaders. O yan ang goals natin. Leaders ha. Now, take note ha. Hindi yan song leader. Hindi yan dance leader. Hindi yan drama leader. Yan ay multiplying leaders. Okay? Siyempre, pag ang minumultiply mo, multiplying leaders, talagang lalago ang simbahan. Huwag na kayo magpadami ng choir. Huwag kayo magpadami ng dancer. Padamihin nyo, cell leaders. Tama? So, every church, ibig sabihin, kaya tayo nagogol, mas maraming cell leaders, the better. Tama? Kasi, principle niyan, the more parents, the more babies. Kapag marami kayong cell leader, sigurado maraming cell member. In fact, kung wala kayong parents, wala kayong babies. So, ang challenge sa inyo, handa ba kayong mag-produce ng maraming cell leaders? Because, for example, sa church po namin, kung meron kaming ganitong number, meron din kaming ganitong number ng cell leader. In fact, na-discover ko, kung gaano karami ang cell leaders mo, dyan nakadetermine ang dami ng bahagi ng simbahan mo. Si Cesar, pag tinanong mo, sabi, one day kasama ko si Pastor Cesar, tsaka yung isa kanyang disciple, si Pastor Chavez, dala sa Araneta, tinanong siya Pastor Chavez, isa po siya ang pastor ng Cuba Maranga sa Colombia. Pastor Chavez, ilan niyo po ang membro niyo? Sabi ng mamang ito, iyo, pag tinanong mo ko ilang membro mo, wag mo akong tuksohin magsinungaling. Ang mga pastor, pag tinanong mo, ilan member mo, temptation, magsinungaling. So sabi niya, ayokong sagutin yan. Kung gusto mo, sasagutin kita, tanungin mo ko kung ilan ang cell number namin. Ayaw niyang sabihin yung kanyang cell member. Ang gusto niya, sabihin yung kanyang cell leader number. Sabi ko, bakit kaya gusto niya? Sabi niya, kasi ang totoong simbahan naman talaga, yung mga cell leader. Yung mga member lang na yun, mga asungot pa lang yun, disciple pa lang. Amen. Totoo ba yun? Pag mga cell member, minsan ano pa lang yan nagsisimula pa lang, hindi ka patiyak. Pero ang leader, sigurado ka ng born again at Christian na yan. Tama po ba? So siya, tinanong namin, so, ilan po cells po ninyo? Sabi niya sa akin, we have more than 2,000 cell group right now in our church. So inisip ko, kung 2,000 cells na may tagli-5, ilan yun? 10,000. Kung may tagsa 10, ba't 20,000? Sabi ko, 2,000 cells. And then, you have about 10,000 people to 20,000. Sabi niya, no, the 2,000 cells are only for women's network. Natawa ako. Pastor naman Hindi yung total na po, yung buo lahat kasama, youth, sabi, probably about 5,000 cell leaders. Sino sa inyo nagbibilang ng cell leaders? Huwag nyo gulin yung numbers ng members. Gulin nyo ilan? Kasi automatic, tuwing marami ang leaders, marami members. Yung iba naman kasi, maraming members, walang leaders. Eventually, mawawala din yung members kasi nga walang nagli-lead. To secure victory for your church, let's goal cell leaders. Tama? Now, pag kayo nag-G12, ilagay nyo muna, ilatag nyo ulit yung 5 pillars. Kasi tandaan nyo, ito ang gagalaw dito sa tinatawag po nating goals. Tama? So, ganito paggawa ng goals. Pag gumagawa kayo ng goals, hanggat maaari, 2 years ang expansion, ang program nyo. Bakit ko sinabing 2 years? Kasi po, 2 years, ang PEPSOL training nyo kasi, umaabot kasi ng 12 to 14 months So, lagpas ng 1 taon. So, kung ang goal nyo sa leaders, lulusot ng 1 taon kasi 12 to 14 months yung training No? So, hanggat maaari, mag-program ka 2 years in advance para hindi kita taon-taon gawa kayo ng gawa ng plano. Hanggat maaari, 2 years program. Okay? So, ito yung program. Kunyari, lagay natin kunyari Ito po siya, 2 years program. January, February, March, April, May, June,
July, August, September, October, November, December. Ganon din dito. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Kunyari, ito yung 2011, ito yung 2012. Okay? So, meron kayong dalawang tinatawag na years of planning. Iminumungkahi ko po pag gumagawa kayo ng mga goal setting. Now, I discover as I move around Luzon, Visayas, Mindanao, punta rin ako ng Mexico, may mga G12 pastor, wala pala silang mga goals. Ngayon, pag wala kayong goals, hindi nyo ma-evaluate yung totality ng strategy ng vision nyo. Kasi pag may goals na kayo, dito nyo malalaman kung effective ang soul winning nyo, kung effective yung consolidation nyo, kung effective yung pre-encounter nyo. Hindi. Kasi nga, dito lahat nakasalalay. So itong goals, ito yung nagtatali ng buong vision sa atin. So pag walang kang tali ng vision, kalat-kalat yung trabaho mo ngayon. Ito, kino-consolidate nito mismo yung trabaho natin. Now, di ba meron tayong senior pastor, tapos meron tayong G12 team, di ba? Now, itong G12 team nyo, ganito itsura niya, no? Ito itsura niyan. Burahin ko muna to. Ito ay goals. Okay, tinan to. Ito yung senior pastor, tapos meron siyang 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Ano tawag dito? G12 ano? So dito, ito ay G12 team. Tapos, dapat i-translate mo siya na maging encounter team. Ibig sabihin, yung G12 mo, magkakanda ka ng ano? Ng encounter. Now, tanong, suggestion ko, iwasan ninyo na lagi kayo nagpapadala ng encounter sa ibang simbahan. Kasi, disadvantage yon. Naalala ko nung bata kami sa G12. Meron kaming encounter ng mga pastor dito sa sa Bethel Bible College. Nako, maniwala kayo. Pag kami nag-encounter dyan, 500, 600, 400, ang dami talaga. Buwan-buwan, walang mintis. Siyempre, ako leader, ang mga delegate ko doon, 50, 40, 60. Lahat ng pastor hanga sa akin. Grabe, daming delegate ni pastor. Oh. 60, 70. Ngayon, napansin ko, yung mga kasamahan kong pastor, dahil maraming natututo sa G12, dala-dala ng delegates, yung mga teacher namin sa encounter, walang delegates. Nakakatulog na ako. Sabi ko, teacher, itong pastor na to nag-G12, walang delegates. Ako nangunguna, nagdadala ako ng delegates, 60, 180. Laging madami. Itong mga kasamahan kong pastor na nag-i-encounter, nung una, madaming dinadala, ngayon wala na. Sabi ko sa kanila, bro, ba't wala na kayong delegates? Mukhang hindi na kayo nag-i-evangelize. Pastor, medyo matumal ngayon eh. Parang nagbebenta lang ng di ba? Ng barbecue, ng kamote Q. Matumal eh. So one day, nag-decide ako, delikado sa mga pastor na to. One day, pumunta ako, sabi ko, minute ko yung mga pastor, simula sa araw na ito, wala na tayong encounter. Pastor, bakit? Wala na. Kanya-kanya na tayong encounter sa church natin. Nag-decide ako na sa church namin, kami na ang mag-i-encounter. Na-discover ko kasi, dahil pinapa-encounter ko sa labas yung mga members ko, yung 12 ko, hindi lumalabas. Na supposed to be, yung leaders kong 12, sila magli-lead, ra-rise up yung leadership nila. Kaya lang wala akong tiwala sa 12 ko. Mahirap na. Di ba? Yun ang mindset kong mali na binago ko. Sabi ko, kailan pa ito lalabas tong mga to kung hindi ko to pagtuturuin sa encounter? Nagdesisyon ako. Nung nagdesisyon ako, yung mga pastor na naiwan, wala silang magawa. Kasi hindi na ako wala na ako dun eh. Sabi ko, basta wala na mag-encounter. Sumusunod ba? Wala na mag-encounter. Sabi ko sa kanila, puntahin yung 12 nyo, i-translate nyo yung G12 team nyo na mag-encounter team. Kayo mismo mag-encounter sa church nyo. Hala, nabulabog yung mga pastor, sabi. Bro, persada na tayo na daw mag-encounter. Dati na kayo nagkakandak na encounter, gawin nyo sa church nyo. Alam nyo nangyari sa akin? Nung pumunta ako sa church, kinausap ko yung babae at lalaki sa amin.
Mga babae, mag-encounter na kayo, ha? Lalaki, kami na rin mag-encounter. Akala nyo nangyari, nung kami nag-encounter na buwan-buwan, once a month, yung lalaki pa lang, 100, yung babae, 160, 150. Na-realize ko, nung sumasama ko, ang encounter lang namin, 50, 60, yung sunod-sunod na first, second, third, fourth, and fifth month, grabe, more than 200 ang umati na encounter sa church ko. Ibig sabihin, kung ako mismo gagawa sa church ko, napipilitan kami mag-produce ng delegate. Natindihan niyo ako? Ngayon, pag pinapapunta ko lang doon, mga 5, 10, pwede na. Eh ngayon, wala. Sabi ko, hala, tayo mag-i-encounter, wala tayong delegate. Now, look, dito ngayon, gagalaw yung inyong 12. Tama? Halimbawa, sabihin na lang natin, okay, sige pastor, mag-encounter tayo quarterly, yan ang encounter natin. Okay, sa isang taon, ilang encounter? So sa 2 taon, ilang encounter? O di 8 encounter yan. Sa makatuwid, yung team ko, mag-encounter every 3 months. Tama? Tama ba? Ngayon, mag-encounter sila every 3 months. Ang tanong, asan ang delegates? Tama mga kapatid? Well, ang delegates, goals. Okay. Eh siyempre, mga 12, mga leaders ko, 15 years ng church yan eh. Sabi ko lang doon sa mga 12 ko, saka sa 12 lang misis ko, ganito. Kunyari, goals. Oh, magdala ka ng 5. Sa tingin mo, kaya mong magdala ng 5 bagong Christian sa loob ng 3 buwan? Kaya hindi. Halimbawa, itong tao na to, yung cell niya, ito siya, oh. Pero may 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung cell group niya, 5 tao niya. Sa loob ng 3 buwan, kaya ba ng grupo na to magbigay ng 5? Kaya hindi. 3 buwan, siguraduhin nyo, kaya hindi. Kaya. Okay. Assuming lahat magdadala ng tagli-5, ang total po nito, 60 people. So immediately, every 3 months, sa men's network, may 60 ako. Eh kung isasama ko pa yung sa women's, na 60 rin, pareho din ang gagawin. Ilan na? 120. So sa makatuwid, meron na akong delegates. Sa first batch ko, may 120 ako. Sa second batch, may 120. So ilan lahat yan sa isang taon? Ibig sabihin, meron ako dito makukuha 480. Sa second year, may 480. Ilan ang total niyan? 960. Ibig sabihin, in 2 years, pwede ako magpa-encounter ng ilan? 960 people. In 2 years. Naka-encounter. Tama? Wala lang akong ibang gagawin, kundi tuwing G12 meeting, i-encourage nyo sila, 5 ka ha? 5. Eh may cell naman siya, 5 kayo. O kuha lang yung tag-iisa, kayo 5 kayo tag-iisa, basta 5. Every 3 months. Ulitin ko, kaya ba 5 every 3 months ng bawat isa? Kaya yon. Now, ito maganda. Kunyari, ito gagawin mo. So mag-i-encounter ka ngayon dito. First batch, ito yung encounter. Yan na ngayon, mag-i-encounter ka na. Siyempre, pagkatapos mo ng encounter dito, magpo-post ka dito. 3 buwan. Tama? Sa post-encounter mo, mag-SOL1 ka ngayon dito. Tama? Tapos, SOL2. Pagdating ng December. Ibig sabihin, ganito. Pagdating ng 2011, December, tingnan nyo to. Dahil SOL2 na yan, sa ating G12, pagdating ng SOL2, lahat mag-o-open ng cell. So by yung mga taga-March na naging counter, pagdating ng December, meron ako ditong 120 new cell leader. Assuming na walang nalaglag. Okay? So by December, may cell leader akong bago ilan? 120 yon. Ito ngayon. Siyempre, pupunta na ako ngayon sa second batch encounter. Ito na sila second batch. So dito, papasok ngayon dito yung POS-E,
Dito naman, SOL1. Okay? Ito yung SOL2 ng first batch. Ito yung second batch. So, ito yung SOL1, ito yung SOL2, ito yung SOL3. Ibig sabihin, pagdating ng 2012, ng March, meron na naman panibagong ilan? 120. Tama? Pagdating ng September, mag-i-encounter na naman tayo dito. So dito, lalabas kayo dito yung POS-E. Dito ngayon yung third batch na. Okay? Ito yung SOL1. Ito yung SOL2. Ito yung SOL3. Pagdating ng June, may panibago naman ilan? 120. Ngayon, ito ngayon. Pagdating ng December, encounter ka ulit. So ngayon, dito ngayon, ito na siya. Okay? Ito yung POS-E. Ito yung SOL1, SOL2, SOL3. Pagdating ng September, tingnan nyo ha, meron na naman kung ilang leader. 120 na. Imagine niyo ha, pagdating pa lang ng 2000, meron na. Now, eto ngayon. Pagdating ng 2012, March ulit, eto na naman ako, may encounter na naman ako dito. Okay, o yun. Ito yung POS-E, ito yung SOL1, ito yung SOL2. Pagdating ng December ng 2011, may 120 new cell. So, sa makatuwid, in 2 years, nag-i-encounter ako every 3 months, meron na akong ilan? 600 new cell leader. Bah, tindi ka. Palagay mo na lang, may laman itong tag sa 10 tao. Ilan yan? Ilan? 6,000 yan. Now, sino sa inyo gusto magkaroon ng 6,000 members? Magpaplano ka lang. Tanong ko sa inyo, workable o hindi? Workable o hindi? Simple lang. Focus lang ako sa 12 ko, may goal lang silang 5-5, tuwing 3 buwan, patakbuhin ko yung vision, marunong kami mag-pre-encounter, marunong mag-encounter, marunong mag-POS-E, School of Leaders, marunong kami mag-consolidate. Mangyayari ba to? Ito, ang performance dito, yung